Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas ka namin, Panginoon. Lord, mabuti kang Diyos. Ikaw ay mahabagin. Ikaw ay punong-puno ng pag-ibig sa amin. Lord, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong banal na trono, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, ay patawarin mo sa bawat pagkukulang, pagsalangsang, Panginoon, mga kasalanan na sinadya, Panginoon, o hindi man sinadya, O God. Lord, humihingi kami ng paglilinis ng iyong banal na dugo at sa gabing ito, Panginoon, sa pag-aaral namin na iyong salita, gabayan mo kami, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa aming kalagitnaan, ang iyong banal na Espiritu Santo ang magturo sa amin. Panginoon, salamat, O God, sa kaalaman na iyong ibabahagi sa amin, Panginoon. At salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong salita, na siyang tabak, Panginoon. Kami, Panginoon, ay maitutuwid, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, ng mga maling katuroan ay maitatama, Panginoon. Kami, O God, ay papalakasin mo ng iyong salita. Bibigyan mo ng kagalakan, Panginoon. At higit sa lahat, ang iyong salita ay ilaw sa aming mga paa, Panginoon. Salamat, O God. Purihin ka't pasalamatan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good evening po. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay pinamagatan ko pong handog na kalugod-lugod. Sige po, dumako po tayo sa Bible po. So, madaming beses na po sa atin na i-share yung about po sa sacrifice o sa handog. Ah, Madaming beses na tayo nag-aral ng mga ganitong topic po. So ngayon po, daragdagan po natin yung kaalaman na meron na po tayo. At sa pagsisimula po, um, ano nga po ba yung handog na kalugod-lugod? So let us um, visit yung mga Bible verses sa Bible doon sa mga paghandog na bago tayo dumako doon sa handog na kalugod-lugod, dumako muna tayo sa mga example sa Bible doon sa mga handog na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So muli po natin siyang pag-aralan. So pumunta po tayo sa unang Samuel chapter 15. Simula tayo sa verse 1. Sige po. Eto po, ilang ulit na po natin tong napag-aralan po. Pero kahit ilang beses na po natin to napag-aralan, yung salita po ng Diyos ay makapangyarihan. So, wag po natin pagsasawaan dahil kapag binasa natin muli siya, yung panibagong revelation po sa Panginoon na ituturo niya sa atin ay ibibigay niya po sa atin. So, dito po sa verse 1, sabi po dito, sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa at kamelyo at asno. So dito po sa binasa po natin sa first three verses, maliwanag po yung utos ng Panginoon tungkol po sa ipinapagawa niya kay Haring Saul. Isinugo ng Panginoon si Haring Saul specifically para lipulin ang mga Amalek. At sabi po dito, lahat ng Amalek or ang mga Amalekita ay kailangan lipunin lahat. Kaugnay po dyan, yung mga ari-arian nila, sabi dito, wag magtitira, maliwanag po yung instruction, wag magtitira kahit isa. Even yung mga babae at lalaki, mga matanda, mga sanggol, hindi lang yung mga warriors ng Amalek, kundi talagang buong lahi gusto ni Lord lipulin. At dito, dinagdag din po dito na aside sa mga ari-arian na wawasakin,
wawasakin din po maging yung mga baka, tupa, kamelyo at asno. So sa verse 4 dito, sabi dito, kaya tinipon ni Saul sa Telaim ang buong hukbo ng Israel, nang bilangin niya'y umabot ito sa 20,000 mga kawal bukod pa sa 10,000 buhat sa Huda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Nag-abang sila sa isang natuyong ilog na malapit doon. So dito po, nakita po natin na dahil may iniutos sa kanya yung Panginoon, si Haring Saul, tinipon niya yung mga kawal niya at pinangunahan niya yung pagpunta sa paglusob sa Amalek. Ngayon, jump na po tayo dito. So, sa 7 na po tayo. Ano po bang nangyari nung nagpunta na sila doon sa lugar ng mga Amalek? So, dito, sinalakay ni na Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Sur, sa silangan ng Ehipto. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni na Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi napapakinabangan. So, yung nung time na po yun, niloob ng Panginoon na, kumbaga, what I mean is, nung time na po yun is, kumbaga, yun na yung takdang panahon na ipinagkaloob ng Panginoon upang ubusin lahat ng Amalekita. Makikita po natin dito, yung laban nila Saul doon sa mga Amalekita ay talagang, kumbaga, maganda yung naging turnout ng laban nila. So, they had the upper hand. Patunay nga dito na madami silang napatay ng mga Amalekita at 'di ba po sa isang gera napaka-crucial po kapag ka nabihag yung isang hari or napatay ang isang hari kasi usually kapag ka yung isang hari yung napatay na yun yung greatest weakness ng isang kumbaga mga hukbo na sinasabi. So dito makita natin na binihag yung Haring Amalekita pero sumuway si Saul dahil yung utos sa kanya, huwag magtitira kahit isa. And even dun nga po sa mga hayop, sabi ni Lord, yung mga hayop na ito, lahat ay lilipulin. So wala pong exemption doon porket yung mga hayop ay pinakamainam, best ba or hindi, lahat ng 'yon ay kailangang lipulin. So dito sa verse 10, sinabi ni Yahweh kay Samuel, 11, nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul, ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya, pagpalain ka na Yahweh, sununod kong lahat ang utos niya. So dito makikita natin sa verse 13 na yung ginawa ni Saul in his own eyes are good. Kumbaga sa sarili niyang mata, yung ginawa niya ay kumbaga kinalugudan niya yung mga ginawa niya. Proud siya. Kasi dito sinabi niya, talagang sinunod kong lahat ang utos niya. So, pero alam natin na hindi niya talaga sinunod. So, itinanong ni at dahil nga doon sa tagumpay na kumbaga na nakuha nila sa pakikipaglaban nila sa Amalek. So, matagal ng panahon na talagang kaaway ng mga Israelita yung Amalek. Kung matatandaan po natin, way back sa time nila Moises, sinalakay sila nitong mga Amalekita. Talagang simula nung time nila Moises, kaaway na nila tong Amalekita. Kung babasahin nyo din po sa Bible, makita nyo doon sa mga hukom, talagang nababanggot doon sa libro ng mga hukom na talagang sinasalyakay yung Israelita ng mga Amalekita. So, dito, dahil kumbaga matagal nang naging kaaway ng Israel yung Amalekita, nung talagang nagkaroon sila ng upper hand sa mga Amalekita, talagang tayog ng pagtingin ni Saul sa mga nagawa nilang kumbaga accomplishment dito sa labanan na to. At
talagang napaka-proud niya na sinabi na talagang sinunod ko lahat pero hindi niya sinunod. And even dito, makita po natin dito yung another example na yung puso ni Saul ay hindi na din tama. Kasi sa verse 12, sabi dito, nagpatayo siya ng sariling monumento. So, yung tinaas niya, yung sarili niya, di ba? So, yun, sa verse 14, anyway, jump po tayo. Sa 17 na lang tayo. Sinabi ni Samuel noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Sa verse 20, sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin, binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Malakita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba, sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustahan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng lupa. Sa totoo lang po, dati po, pag binabasa ko po tong chapter na to, ang dami kong katanungan kay Lord. Sabi ko, Lord, grabe, lahat talaga pinapatay mo. Maging bata, maging matanda. Tapos, Lord, di ko maintindihan. Bakit yung mga hayop, isinama mo pa sa kailangang patayin? Sabi ko, Lord, di ko maintindihan. Until one day, um, nung buhay pa to si Pastor Negs may topic kami about sa, ayun, sa mga kakaibang nilalang tulad ng aswang. Tas na topic din namin to, talagang, kumbaga napag-aralan namin to. Tas dun ko mas naintindihan bakit ganun yung desisyon ni Lord. Bakit pati mga hayop gusto niya na patayin. So, bakit po ba sa tingin nyo? Bakit nga ba? Bakit pati yung mga hayop gustong ipapatay ni Lord, hindi lang yung mga tao? So, naitanong nyo din po yan, naitanong din po ba ninyo yan sa inyong sarili? Kasi ako po dati talagang, tanong ko yan kay Lord bakit pati hayop? Sa tulad ko pong medyo animal lover, mahilig sa pusa, sa pet, parang naawa ako. Pero, syempre, lahat ng ginawa ng Panginoon, lahat ng desisyon ng Panginoon ay matuwid. Wala pong mali. So, yung kasagutan po dyan sa bakit maging hayop ay pinapatay ng Panginoon, punta po tayo sa, ano po, sa batas, sa mga laws na binanggit ni Lord sa Bible. Let us go sa Leviticus chapter 20, verse 15. 20 verse 15. So, dito po, ang ano po nito, ang sabi po dito, ang lalaking nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop. Ang babaeng nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop. So, dito may utos si Lord. Similar din po yan sa, sige po, basahin din po natin Leviticus chapter 18 verse 23. Leviticus 18 verse 23, sabi po dyan, huwag kayong makipagtalik sa alinmang hayop sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin ninyo ito. Hindi rin dapat pasiping ang sinumang babae sa anumang hayop. Ito ay kasuklam. Suklam. 24. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawaing ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo. Kaya ko sila sinumpa. 25. Punta tayo, 25.
Pati ang lupain nila ay naging kasuklam-suklam. Kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mga mamamayan doon. So, bakit yung lupain ng Amalek, bakit marumi sa Panginoon? Na hindi lang mga soldiers, pati mga tao, mga bata, mga matanda, yung sabi nga doon, even yung mga ari-arian nila talagang ipapadestroy ng Panginoon kasi sa paningin niya marumi. Yung hayop, bakit gustong ipapatay ng Panginoon? Why? Kasi the reason for that is that Amalekites ay ginawa yung karumal-dumal na ito na silang mga tao ay nakipag-ano sa mga hayop. At base sa utos na binasa natin kanina, Leviticus 18, Leviticus 20 verse 15, sabi doon, ang isang tao na magkukumit ng ganong kahalayan or karumihan, dapat patayin. Sino ang dapat patayin? Both yung tao at hayop. So dito po natin mauunawaan, let us go back sa 1 Samuel chapter 15, sa binasa po natin kanina, dito po natin mauunawaan na bakit hindi katanggap-tanggap kay Lord yung mga hayop na mga pinakamainam, yung mga best of the best flock na mga tupa, kung ano-ano pang mga hayop doon na sabi nila, itinira namin yung mga pinakamainam, yung best na hayop para ihandog kay Lord. Bakit hindi si Lord nasisilaw sa ganong paghahandog na kahit napakaganda ng hayop na yon? Kasi nga po, defiled yung lupain. Defiled yung lupain. Why? Hindi katanggap-tanggap kay Lord yung hain na yun kasi nga because of that sin that that land committed, yung uh, tawag doon, sin of bestiality na tinatawag. Bestiality, ibig sabihin yung pakikipag talik ng tao sa hayop. So kahit napakaganda ng mga hayop na yon, hindi po talaga yon magiging kalugod-lugod kay Lord. Tingnan po natin yung ibang, eto po. Um, Ayan, tingnan natin yung mga paghahandog ng hayop. Balik po pala tayo, sorry, sa Leviticus 22 verse 20. Nung mga panahon na yon, ano nga ba yung gusto ni Lord na handog ng mga hayop? Sabi dyan, Leviticus 22 verse 20. 20 po, 20. So, again, yung pinag-aaralan po natin ngayon is, matuto tayo doon sa mga, kumbaga, sa mga nangyari before, kung ano ba yung mga yung mga hindi karapat-dapat na mga handog. At ito nga po yung hindi karapat-dapat na handog na example sa Bible. So, sabi po dito, doon sa mga, di ba po dati talagang, ito yung time na hindi pa si Jesus, nagkakatuwang tao, hindi pa siya syempre pinako sa krus. So yung ano dati ginagawa 'di ba po dati para sa mga sacrifices nila, even dun sa sacrifices sa kanilang kasalanan is naghahandog sila ng hayop. So may specific na utos sa kanila si Lord. Sabi niya, "Huwag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan sapagkat hindi iyon kalugod-lugod. Kailangan ding walang kapintasan ang baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog pangkapayapaan. Ito man ay pagtupad sa panata o kusang loob." Pwede po i-ano po natin NKJV. NKJV. So, sabi dyan, whatever has a defect, you shall not offer, for it shall not be acceptable on your behalf. And whoever offers a sacrifice of a peace offering to the Lord to fulfill his vow, or a freewill offering from the cattle or the sheep, it must be, yan po, perfect to be accepted. There shall be no defect in it. So, hindi lang yung physical na characteristic ng isang tupa or hayop yung tinitingnan na acceptable offering. Dati po, 'di ba? Ngayon wala na 'to eh. So hindi lang yung halimbawa yung tupa hindi dapat bata pa, tapos hindi lang yung dapat hindi siya pilay. So dapat acceptable siya sa paningin ng Lord. Hindi siya madumi. Hindi tulad nung sa mga Amalekita, hindi yun maihahandog kasi nga defiled yung land um, ng mga Amalekita. So, hindi talaga ni Lord. Kaya po sa 1 Samuel chapter 15, kung atin pong babalikan, sinabi,
Sa verse 22, yan po, 'di ba? Sabi niya, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So ano ba yung pinupunto dito? So talagang yung gusto ni Lord na ginawa ni Saul. So hindi si Lord nasilaw sa kumbaga sa achievement na nangyari sa kanila, na nahuli niya yung what do you call that? Yung hari, nalipol nila yung mga tao doon. Hindi si Lord doon nalugod. Kasi nga, yung gusto ni Lord doon, yung complete obedience na sana ay ginawa ni Haring Saul. Yung pagsunod kumpara doon sa mga handog. So, at ang pakikinig, yun, ang pakikinig ay higit sa haing taba ng lupa. So, okay po. So, unang example po natin yun ng handog na hindi ka lugod-lugod. So, another example po tayo. Punta tayo sa Genesis chapter 4. So, alam din po natin to. Anong nangyari dito? So, sige, jump po tayo. Sige po. Sige po. Sa 3 po. 3. Ayan, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Sa 7, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. So, let's go back po sa verse 3. So, ito yung panahon na naghandog si Cain at si Abel kay Yahweh. So, yung inihandog dito ni Abel, ang sabi dito, isa sa mga panganay ng kanyang kawan, firstborn. So, firstborn ng kanyang kawan. Talagang, ibig sabihin, piling-pili ang inihandog niya. At, eto, nabanggit po dito, pinakamainam na bahagi, the best na bahagi, yung ibinigay niya kay Yahweh. So, makita na po natin dito, yung naging handog ni Abel ay talagang, hindi yung tira-tira lang, kundi yung naging handog niya ay yung talagang pinakamainam, yung best of the best na handog na ibibigay niya kay Lord. Tapos dito si Cain, yung inandog niya ay ani sa bukid. Dati nung bata-bata po ako, bata pa, tas nabasa ko na tong ano. Sabi ko, hala, Lord, bawal ba maghandog ng ng ani sa bukid? Bakit di mo tinanggap tong kay Cain? Kaya nagalit siya kasi di mo tinanggap eh. So, anyway, that was, mga bata pa nun eh. Hindi pa, hindi pa talaga masyadong alam yung salita ng Diyos. Tapos, actually, ilang beses ko din to, hiningi kay Lord sa panalangin na sabi ko, Lord, gusto ko maintindihan bakit, yung handog ni Cain ay talagang hindi naging kalugod-lugod sa'yo. Tapos one day, alam nyo po, ay actually nitong ano lang, nung kagagaling ko po ng Olongapo, pag uwi ko, nanalangin ulit ako. Sabi ko, Lord, gusto ko talaga. Curious ako eh. Sabi ko, Lord, ito paintindi mo pa sa akin lalo. Kasi parang, alam niyo po yun, yung pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, syempre, kumbaga nadagdagan na yung kaalaman mo in that specific topic. Pero, sometimes yung puso mo, it is longing for more. So, ganun ako eh, nung time na yun eh. Sabi ko, Lord, bakit ba? Anyway, sinagot ako ni Lord. Dinako niya ako sa Proverbs 21 verse 27. So, bakit yung handog ni Cain hindi siya kalugod-lugod kay Lord? Kasi, sinagot ako ng Bible verse na ito. Ang handog ng masama ay kasuklam-suklam sa Diyos. Lalo't ang layunin nito ay di kalugod-lugod. So, na-realize ko, pinaintindi sa akin ni Lord na si Cain, yung, namumuhay siya sa kasalanan. Kaya yung handog niya sa Lord ay hindi kalugod-lugod kay Lord, kasuklam-suklam sa Diyos. So, tapos itong verse na to, sabi dito, yung layunin ay di kalugod-lugod. So sabi ko, kaya pala Lord, ayaw mo nung hain ni Cain kasi nga,
Kumbaga, hindi siya namumuhay sa kabanalan, hindi siya namumuhay sa kalooban ng Diyos kahit maganda naman yung handog niya, yung ani niya. I believe yung ani niya talagang hindi naman yung mga pangit na ani na butil. Maganda naman, pero bakit hindi tinanggap ni Lord? Kasi nga namumuhay siya sa kasalanan. And in the same way, tayo din po, tayo na nasa ministry, especially nasa ministry, pastor, leaders, ginagamit na po tayo sa iba't ibang paglilingkod, 'di ba? Ang dami na din po nating isinakripisyo sa Panginoon. So, um, still, uh, maging, kumbaga, ah, anong tawag doon? Yung puso natin kumbaga, i-ano natin sa Lord, katanggap-tanggap ba yung kaloob na alay ko? Katanggap-tanggap ba, Lord, yung kaloob ko sa iyo, yung mga handog ko? Katanggap-tanggap po ba sa Panginoon? Baka po kasi, halimbawa, ang iba sa atin, nagpapaawit sa unahan, kumbaga meron tayong, syempre binigyan tayo ni Lord ng talento sa pagkanta, sa pagtugtog, talented po tayo. Pero kung kung natutuwa ang tao dahil kumbaga maganda sa mga tenga yung ating mga tugtugin, kunwari lang sa ano, pero syempre po madaming paglilingkod po, 'di ba? Example ko lang naman sa worship team. Pero still, yung tinitingnan po kasi ni Lord yung puso po natin. I hope yung mga paghahandog po natin sa Panginoon ay katanggap-tanggap sa Kanya. At hindi ka suklam-suklam. Kasi kung tayo po ay naglilingkod, nagsiserve, tumatayo sa unahan, or ginagamit sa iba't ibang um, area ng paglilingkod, kung ang buhay natin ay, kumbaga, namumuhay naman tayo sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Sabi nga dun kanina, sabi nga ni Samuel, ang mahalaga ay hindi yung handog, kundi yung pagsunod natin sa Lord. Ah, pwede po ba pumunta tayo sa awit 119 verse 1? Awit 119 verse 1. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautosan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Pwede po i-ano po natin sa NKJV. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. So let us, alam ko na yung term pala. Let us examine ourselves. Let us examine ourselves. Are we in the faith? Are we really in the faith? Are we walking in the way that the Lord has set before us? Or baka nadedefile po tayo sa mga bagay na ginagawa natin? Nasa kamunduhan pa rin po ba tayo? Are we still entertaining habits or things sa buhay natin na nagpaparumi sa atin? So sabi ng verse nito, mapalad ang mga undefiled in the way, na lumalakad sa law of the Lord. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves as to whether you are in the faith. So, sa RTPV po, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. So, yun nga po, always natin po i-examine yung sarili natin. Uh,
lagi po natin ipag-pray kay Lord, Lord, examine my heart. If there is filthiness in me, ipasuri natin sa Panginoon ang puso natin kasi ang tanging ang Panginoon lamang po yung ang makakapagsabi at the end of the day, yung approval ni Lord yung pinakamahalaga. It doesn't matter kung nalulugod ang tao, kagaya ni Saul, di ba? Sabi niya, ginawa niya yun kasi ito yung ano ng mga tao. So, yung naging hanap niya na ay yung applause ng tao. So, at the end of the day, it doesn't matter kung talagang sa mata ng iba, okay tayo. Pero kung sa mata ni Lord, hindi pala talaga kalugod-lugod yung handog natin, bali, wala. So, let us examine ourselves kung tayo po ba ay namumuhay sa pananampalataya. And praise God, alam ko tayo dito, kumbaga, ang iba sa atin talagang mas malalim na kumpara dati. Mas malalim na tayo sa pananampalataya. So, ang dami ng prinun sa atin si Lord, ang dami ng tinanggal, patuloy tayo na binabago, patuloy tayo na inaano ni Lord sa kanyang image, tinatransform. So long as, kumbaga, as long as nananatili tayo sa Panginoon. So, and Um, sa Hebreo po, punta po tayo sa Hebreo. Sige po, sa 13 na lang po. Di ko mahanap yung pinaka-hinahanap kong verse po eh. Verse in, halala. 13 verse 15, sabi po dito. Okay. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Pwede po sa NKJV. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Sa 16, but do not forget to do good and to share, for with such sacrifices, God is well pleased. So, magpatuloy po tayo na maghandog o mag-offer ng sacrifice of praise kay Lord. So, ano yung sacrifice of praise? Sabi dito, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So, kumbaga, di ba po sabi sa Proverbs 18, yung ating, yung bibig ay, lumalabas dito ay kamatayan at buhay. So piliin po natin lagi na yung ating mga bibig ay buhay. At example po doon yung sa buhay yung palagi po tayong magpapasalamat sa ating Panginoon. Let us always praise the Lord with our lips in giving thanksgiving to His holy name. Dahil karapat-dapat po ang Panginoon ng mga pasasalamat po natin, ng adoration natin. Kahit naglalakad, 'di ba? Um, Dati nung naalala ko po, dati nung medyo bago-bagong Kristiyano pa lang ako eh. Tapos, syempre college, tapos walang masyadong allowance. Sometimes nilalakad ko yung boarding house papunta dun sa pinag-churchan ko. Tapos, pag mag-isa lang ako, lagi kong kinakausap si Lord na habang naglalakad. Tapos, iniisip ko nga nun, sabi ko, hala, baka pag may nakakita sa akin pa, sabihin para akong balo. Pero that time, sabi ko, okay lang. Ang saya-saya nakausapin si Lord na parang konting kinukwento ko sa kanya yung buhay ko, yung mga kung ano-ano. So, masaya yung, ah, masaya na, kumbaga, ang Panginoon ginagawa nating best friend. So, I know na si Lord nagagalak sa atin kapag halimbawa, kinukwentuhan natin siya, imbis na sa iba tayo tumakbo, sa kanya tayo, nagpo-pour out ng ating, even yung mga deepest pain natin, sometimes yung mga questions natin. So, sabi din dito sa 16, do not forget to do good and to share, for with such sacrifices, God is well pleased. So, uh, sabi po sa Philippians chapter 4 verse 18,
Tagalog po. So, um, dito sa libros ng Philippians chapter 4 verse 18, dito si Paul ay nakatanggap ng mga handog. Sabi niya dito, narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo na sa akin na hatid ni Epaphrodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. So, dito sa Philippians chapter 4, sobrang kagalakan ni Pablo sa Panginoon na ginamit niya itong mga taong ito upang magbigay sa kanya ng mga, kumbaga mga necessities niya at iba pang mga pangangailangan. So, nagpapasalamat siya dito kasi alam naman ni Pablo na itong mga taong pinanggalingan ng mga handog na ito or mga blessings na natanggap niya ay mga tao na hindi naman, alam nyo yon, hindi naman sobrang well off. Pero still, they did not use it as an excuse para hindi sila mang-bless ng iba. So, etong mga, kumbaga, kanina binasa natin, it is good to share. So, that is also another form ng paghahandog natin sa Panginoon. Yung mamahagi po tayo ng ating, kumbaga, yung mga biyayang natatanggap natin, ibahagi natin sa iba. Ganun din po sa mga leaders natin. Uh, sa mga pastors natin or sa mga kapatid na nangangailangan. Po, last verse na po tayo. Romans 12 chapter 1. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba, paglilingkod ninyo sa Diyos. Amen. So, ina-exhort po tayo dito sa verse 1 na ialay po natin yung ating sarili, yung ating katawan bilang buhay na sakripisyo. Sige po, pwede pa ano. Um, Alang-alang sa magasaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Amen. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, ito yung maging pamantayan natin ng handog na kalugod-lugod sa Diyos. Yung paghahandog ba natin sa Diyos ay holy? Is it holy hindi sa mata ng tao, kundi sa mata niya? Ito po ba ay banal? Ito po ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Ito po ba ay napaparangalan ng tunay ang Diyos? So, di ba po dati mga hayop yung ino-offer as a sacrificial lamb? So, tinatali yun eh. Tinatali or kinakatay. So, imagine na natin tayo yung sacrificial lamb. Di ba? Parang, yung mga hayop na kinakatay dati, syempre, talagang masakit yun. Masakit kasi papatayin nga po eh, di ba? So, in the same way, sa buhay po natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po siya yung ano lang, yung iniisip, hindi siya yung parang masaya, masaya lang na walang mga sufferings sa pinagdadaanan. So, parte po yun nung paghahandog po natin sa Panginoon, yung madami tayong mga um, ah, nararanasan na mga dati nung hindi naman tayo Kristiyano, hindi natin naranasan yung mga pagsubok na yun eh. Pero nung tayo naglingkod na sa Panginoon, ang dami-dami na doon tayo nakaranas na laitin, usigin, sabihan ng kung ano-ano, pagtawanan, baliwalain, tapos i-reject even ng mga tao na kumbaga um, binuhusan natin ng atensyon, parang ginawa na natin ang lahat. Tapos, ang ending parang, nireject pa rin tayo, nireject si Lord. Grabe. So, masakit. Pero,
Parte po yun ng paglilingkod natin sa Panginoon. At the end of the day, the most important thing ay ang Panginoon. Kung ito ay kalugod-lugod sa Kanya, tayo ay magalak dahil may naghihintay na gantimpala sa atin sa kalangitan. Yun lang po.